Magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po sa ating banal na Eucharistia dito sa Pambansang Dambana ng Poong Nazareno. Ako po si Father Vlad ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Magdiwang na po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo ng ating Panginoon bilang magkakapatid sa iisang pamilya sa ating simbahan. Kaya alin na po, batiin muna natin ang ating mga katabi nang sabihin natin, I'm glad you are here. We are glad we are here. At sa mga nakikipagdiwang po sa atin sa online mass natin, we are glad you are there. Mga kapatid, napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayon ang tungkol kay RYM, the rich young man, na marami tayong matututunan sa kanya, sa ating pagninilay. Ngayon po ay linggo ng mga katutubong Pilipino at araw ng labis ng karukaan. Halina po, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon sa mga kasalanan na ating nagawa at sa bawat isa sa atin. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nagaling ng mga kasalanan ng salimutan. Maawa ka sa
Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang yunawang kagandahang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sapagkat napag-unawa kong ako'y tao lamang. Ako'y nananalangin at binigyan naman ako ng kaalaman. Tumawag ako sa Diyos at binigyan ako ng karunungan. Higit na mahalaga sa akin ang karunungan kaysa trono at setro. At mas matimbang kaysa alinmang kayamanan. Hindi ko maipagpapalit maging sa pinakamahal na alahas. Ang ginto ay tulad lamang sa buhangin kung ihahambing sa karunungan. Ang pilak na may nagmimistulang putik kapag inihambing sa kanya. Para sa akin, siya'y higit pa sa kalusugan o kagandahan. Mas gusto ko siya kaysa alinmang ilaw, sapagkat ang luningning niya'y walang pagkupas. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Yamang itong buhay nami, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, poon, titiisin yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa. Singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain. Sa kasunod naming lahi ay gayon mo rin ituring. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pag-ibig mo'y ipadama, aawit kaming masaya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
higit na matalas, kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo magsusulit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po tayong lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama at ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat po ng iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga duka ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan, kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay."
mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Mga kapatid, sa araw pong ito ay pagninilayan natin ang tungkol kay rich young man. Tawagin natin siyang RYM. Ulitin po natin. RYM. Sa ating ebanghelyo, si RYM ay una, tumakbo. Pangalawa, lumuhod sa harapan ni Jesus. At pangatlo, nagtanong. Mabuting guro, ano po ang gagawin ko upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Alam niyo po ba na sa mga Hudyo ay hindi sila tumatakbo? Sapagkat ang mga alipin lamang ang tumatakbo kung sila ay pinag-uutusan ng kanilang mga Panginoon. Alam niyo ba na sa mga Hudyo, hindi sila lumuluhod sa harapan ng kapwa-tao, ng kapwa-Hudyo, sapagkat ito ay nakapababa ng pagkatao. At minsan lang magtanong ang isang Hudyo kung ano ang kanyang gagawin para makamit ang buhay na walang hanggan. Bakit tumakbo, lumuhod, at nagtanong si RYM? Rich young man, mayaman na batang lalaki. Tingnan natin kung bakit siya mayaman. Una, siya ay relihiyoso. Ang isang Hudyo, kung ikaw ay ginagampanan mo ang iyong responsibilidad sa iyong relihiyon na Hudaismo, ang sabi ng lalaki, Panginoon, mula sa pagkabata, ginawa ko na ang lahat ng mga iyan. Ibig sabihin nito, he was a very pious person. Kaya ang kanyang pagiging pious, ang kanyang kayamanan. Very religious person. Pangalawa, napakayaman niya in material sense. Sapagkat noon, hanggang ngayon, ang isang mayaman na Hudyo ay isang tanda na pinagpala siya ng Diyos. Pangatlo, matalino. Sapagkat tinatanong niya ang isang napakahalagang katanungan sa buhay, ano ang gagawin ko upang makamit ko ang buhay na walang hanggan? Ang isang bobo, hindi magtatanong ng ganyan. Pang-apat na kayamanan niya, tandaan po natin ha, reliyoso, ulitin natin, mayaman, matalino, at ang pang-apat ay kabataan. Ulitin natin. Alam po ninyo kung ikaw ay reliyoso, mayaman at matalino, ay kung ikaw ay 98 years old na o 102 years old na, parang nalipasan ka na ng panahon. Pero ito, si RYM, isang kabataan, ito ang kanyang pinakakayamanan maliban sa material na bagay. Ang sabi ni Jesus ay may isa pang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong ari-arian. Ibigay mo sa mahirap, bumalik ka at sumunod sa akin. Napakalungkot mga kapatid ang nangyari sa istoryang ito sapagkat si RYM ay tumalikod kay Jesus sapagkat hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga kayamanan. Sino po si RYM sa atin ngayon sa pangkasalukuyang panahon? Tanungin natin ang ating mga sarili kung si RYM ba ay tayo o isang kaibigan natin o miyembro ng ating pamilya o ng organisasyon. Si RYM ay ang tunay na petmalu. Malupit, di ba? Siya ang sa panahon natin ang tunay na
lodi, idol. Sapagkat sa isang magulang, sasabihin ng isang nanay o tatay, anak, gusto kong maging ganyan ka kay RYM. Successful at mayaman. Sa isang nanay, sasabihin niya sa kanyang anak na babae, anak, pwede ba ako mag-asawa ka? Katulad ni RYM? Para hindi na tayo maghirap? Di po ba ang mga kabataan ngayon nag-aaral para magkaroon ng mas magandang buhay, para maging katulad ni RYM? Di po ba? Pero ano ang sabi ni RYM sa atin ngayon? Huwag niyo akong gayahin sapagkat sa kabila ng aking kinabibilangang tagumpay ay isang buhay ng kalungkutan. Kaya nga nagtatanong ako kung ano ang gagawin ko sapagkat ako'y malungkot at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sapagkat si RYM may isang maskara sa buhay na sa harapan ng mundo, siya ay nasa tugatog ng tagumpay, mayaman, at tinitingala ng lipunan. Subalit, isang mapagkunwaring buhay. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang kayamanan upang ihandog niya ang kanyang buhay para makamit niya ang buhay na walang hanggan. Pag-alis niya sa harapan ng Panginoon, sinayang niya ang isang pagkakataon. Bakit? Sapagkat hindi niya kayang iwanan ang kanyang mga idolo sa buhay. Tanungin po natin ang ating mga sarili ngayon. Mahirap man tayo o mayaman, totoo po ba na meron tayong mga idolo? Hindi yung nakikita natin mga artista o mga politiko, kundi yung mga tao, mga relasyon, mga bagay na halos sinasamba natin at hindi natin kayang iwanan sapagkat sinasabi natin na hindi ko kaya na mawala siya o mawala ito sa buhay ko. Ang mga ito ay naging bahagi na ng buhay natin at napakahirap na iwaksi sila sapagkat mamimiss natin sila. At parang may kulang sa atin kung iwanan natin ang mga idolong yan. Alam po naman nating lahat na tumatakbo ang panahon at ang lahat ng meron tayo ngayon ay isang araw mawawala sa atin. Sapagkat ang lahat ng ito ay panandalian lamang. Ang mga relasyon, ang kapangyarihan, ang pera at kahit anuman, ang lahat ng ito ay pinapahiram lang sa atin. Kaya nga, tama ang tanong ni RYM, ano ang gagawin natin upang makamit natin ang buhay na walang hanggan? Ang tanong po sa bawat isa sa atin ngayon ay, kaya ba nating iwaksi ang mga sagabal sa ating pagkamit ng buhay na walang hanggan? Ipikit natin ang ating mga mata, mga kapatid. At tanungin natin ang ating mga sarili.
Gusto ba nating makamit ang buhay na walang hanggan? Yes or no? Hindi kayo sumagot eh. Yes or no? Yes! Sapagkat saan tayo pupunta, sabi ni San Pedro, kundi sa iyo, Panginoon, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Ang sagot natin, yes. Sa pagsabi natin ng yes, handa ba tayo na iwaksi ang mga idolo na nagiging sagabal sa ating pagsunod kay Kristo? Yes or no? May mga hindi nag-yes kasi natatakot. Ito mga kapatid, ang istorya ni RYM. At ito ang istorya ng buhay natin. Mabuhay si Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Taya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama upang bigyan tayo ng lakas na iwaksi ang mga bagay na nakapaglalayo sa atin sa Kanya. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng simbahan ang bawat mananampalataya tungo kay Jesus, ang salita ng Diyos, na siyang tunay na yaman ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Pansinin at tugunan nawa ng aming mga pinuno ang labis na paghihirap ng mga katutubo at ipagtanggol sila laban sa mga mapang-abuso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Igalang nawa ng lahat ang kultura ng mga katutubo at iwasan ang anumang nakapipinsala o humahamak sa kanilang mayamang kinagisnan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid naming pumanaw ang tunay na kayamanang inaasam ng bawat Kristiyano, si Jesus na Panginoon namin at Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Lahat ng ito, Ama, hinihiling po namin sa inyo sa pangalan ni Jesus na Poong Nazareno, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang, kami makatawid sa kalwalatian sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaaalay namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, makipagkamayan po tayo sa mga katabi natin. Bigyan natin ng tanda ng kapayapaan. God bless you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat.
Mga kapatid, narito sa harapan natin ang ating tunay na kayamanan, si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tatanggap sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pare o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Yun na po ang lahat. Manalangin tayo. Amin naming mapagmahal, ngayong kami iyong pinapakinabang sa katawan at dugong banal, inululuhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, bago po ang final blessing, nais kong mag-pray over sa inyo, lalong-lalo na sa mga may sakit at may mga karamdaman dito sa ngayon, nasa pambansang dambana, at pati na ang mga nakikipagdiwang sa atin via online. Ilagay nyo ang inyong kanang kamay po sa bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng paghilom. Ipikit po ang inyong mga mata habang ako ay nag-pray over sa inyo. Mapagmahal naming Ama, papasalamat po kami sa pagtipon mo sa amin sa dambana ng Poong Nazareno at sa mga nakikipagdiwang sa amin via online. Nagsusumamo kami sa inyo at dinadasal namin ang bawat isa, pagalingin mo ang mga sakit at karamdaman ng aking mga kapatid. Hipuin mo sila ng banal na Espiritu sa pagpagaling ng kanilang mga karamdaman. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, ibigay sa inyo ang kapayapaan. Amen. Sumilang nawa sa inyo ang mukha ng Diyos at ibigay sa inyo ang pagpapala niya ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo po tayo, taglay ang pag-ibig ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. May buhay po kayo.